Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte ungab, nahuli na, at senador binira ang mga maka-Duterte matapos ang sunod-sunod na paninira ng mga alipores ni Duterte. Lalo na ang pinakalat ni Digong na blankong budget. Abay heto, may hirit pa din ang kanilang amo na mahilig magtanim ng intriga. What is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. It can only amount to one thing, criminal action. You can all go to jail for that. At kung ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress, that is falsified or forgery or jail. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Kaya naman, sa sobrang kapal ng muka at garapalang pagsisinungaling ni Duterte, ayon na mismo sa ating Pangulo, abay heto ang buwelta ng isa pang maka-Marcos. Fake news si Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Kasi nagpauto siya kay Congressman Ungab. Nagpakita lang ito si Congressman Ungab sa isang podcast ng mga papeles na may blank, tapos nagsalita itong Rodrigo Duterte, dapat mag-aklas na ang militar, dapat ganito, wag na kayo magbayad ng taxes nyo, etc. etc. Ngayon mga kotsero, may problema si Digong tsaka si Ungab. Ang problema nila mga kotsero, ini-effortan kasi nilang pagtakpan eh. Ginagamit nilang panakiputas itong si Baykang. Bakit? The Queen is in trouble as of January. Bagsak. Satisfaction rating of 40.6% and trust rating of 47%. Bagsak. So kailangan nilang magpauso ng issue para ma-divert ang atensyon ng mga tao kay PBBM. Alam niyo kung bakit? Ito kasing si Sara Duterte. Yung kanyang paglagapak is self-inflicted. Kasalanan niya eh. Nakita ng tao kung gaano siya katigas ang ulo, na siya ay isang bratinela, na wala siyang pakialam sa rule of law, wala siyang pakialam kung kukurakot siya, basta gagawin niya yung gagawin niya. Nakita yan ng taong bayan eh. Kaya ganyan. Hindi naman siya siniraan eh. Ang sumira sa kanya, sarili niya. So she's really not fit to be a president. Eh kung ngayon pa lang, alam natin walang ya si Digonggong, mas malala itong isa. Mas walang ya to. Mas malala. But definitely, mga kotsero, dinibunk na ni Chis Escudero yung chismis. Durog na yung chismis. Malinaw na lahat. Buti na lang nagsalita si Chis Escudero. Tsaka siya yung mas may credibilidad na magsalita, ando siya sa Baykang. Senate President siya, hindi siya pwede mawala doon. At dahil nga sa pagyayabang ng mga alipores ni Duterte na dapat umanong ma-impeach si President Marcos dahil sa issue sa budget, abay heto at sinampal ng katotohanan itong mga maka-Duterte. Yung pinirmahan gaan ng presidente, sa tingin ko, hindi talaga yun pwedeng maging blanco. Kasi gaan na yan. General Appropriations Act. Hindi pwedeng blanco yan. Tama yung sinabi ni Lucas Bersamin. Tama rin yung sinabi ni PBBM. Yung pinirmahan niya, hindi blanco yon. Walang blanco doon. Pero ibang usapin yung sabay cam. Ang presidente ng Pilipinas, pwedeng hindi dito madamay. Kasi kung ang nakarating naman sa kanyang kopya ay kumpleto na, tapos pinirmahan niya yan, wala namang blanco, di wala. Hindi na wala namang pakialam ang presidente doon sa nagsisirculate sa bycam. Ang pinag-uusapan kasi ditong kopya na may blanco, yung sa bycam. Bakit nagpipirma yung mga senador at kongresista? Bakit nagsisirculate yung bycam report na may mga blanco? Ang pinag-uusapan kasi ditong kopya na may blanco, yung sa bycam. Bakit nagpirma ang mga kongresista at senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na may blanco? Doon may pananagutan itong sila Saldico at saka si Grace po. Ngayon, ang problema pa, itong Bicam, grabe ang ginawa nilang mga singit dyan, insertions. Nung una, yung mga senador kumukontra. Pero nung bandang uli, nung nabusog na rin sila, marami na rin budget na binigay sa kanila, tumahimik na. Yan ang problema kasi dyan sa Bicam. Marami ng mga sinisingit, hindi na natin nalalaman. Yun ang problema dyan. Kaya ang usapin talaga dito, transparency. Sinong dapat managot? Pangunahin, dapat managot yung mga hepe ng yung mga head ng Appropriations Committee ng House, si Saldico, at saka yung head ng Finance Committee ng Senado, si Grace po. Pero syempre, dapat magpaliwanag din si Chis Escudero bilang Senate President. Command responsibility yan. Kaya naman sumagot ang isang senador para isampal sa mga Duterte ang mga aligasyon na ibinabato kay Pangulong Marcos. Linggo, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung binirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report.
Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, yung sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa liwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino ang sa puti. Kasi sa ina, parang wala namang sense na magreklamo. Wala Kaya sa totoo lang, hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin niya, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya yung totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ng Kongreso. Mali yun. Kasi numalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. So whatever happens to the supposedly power of the course ng Congress? Ulitin ko, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan. Kaya nga checks and balances ang tawag dyan. Walang malaki ang laman. Halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magpondo nang hindi pinondohan ng budget. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. E then magdedesisyon siya, huwag ipatupad yan. Hindi na natin kailangan yan. Nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasaya. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya yung mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yun at malaya siyang gawin yun. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagala kong nakikita yun. Hindi ko kinakalubot yun. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa Kongreso yun. Dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa. Kung saan, hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Ayaw niyo ba nun? Gusto ba niyo sunod-sunuran palagi ang Kongreso? Di ba? Minsan ayaw niyo nun. Pag hindi naman sumusunod, sabi niyo, ayaw niyo rin. Ano ba talaga? Ako, yung laro sa pagitan ng dalawang branches na yon, yun ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Saan nyo lang ba na-describe na suboptimal ang isang pambansang halos? Meron ngang budget na, hindi ba meron ngang budget na narianak ilang beses na. Dahil sa level pa lang ng Kongreso, hindi nakatanggap-tanggap yan, hindi pinasa ng Kongreso. Mas malala pa ngayon. 2 at 3 beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang Kongreso in time sa pagpasok ng bagong taon. Sir, ganun, may mga binabago sa Presidente, mga criticism doon sa budget. Pero sabi nyo ng BICAM, sinundan ninyo yung design ng Presidente doon sa budget. Diba kaya nga sabi nyo, it's not because you are set to the President, but because sinusundan nyo yung programa niya. So bakit yung nililigodan niyo yung budget? Anong pinanggagalingan ng katanungan yan? Isang ehemplo lang bibigay ko. Binawasan ng Kongreso, halimbawa, yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Na ni isang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund. Yung 10 billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa unprogrammed fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yun dahil binito niya yung nilagay naming 10 billion sa program fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Sa totoo lang, madaling magreklamong kulang at wala. Sasabihin, kawawa naman yung mga bata. Pero
Kung kawawa yung mga bata, ba't naghintay kayo hanggang ngayon mula 2022, may isang computer, wala kayo nabibigay? Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion, may supplier ba na kaya mag-supply nun? Hindi lang yun. May internet connection na ng eskwela natin, 2%. So, sorry, hindi naman pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw, yun ang check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng executive branch. Kung may hindi sang-ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya sila. Oo, sang-ayon naman talaga. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil siyempre, tingnan nyo ha, yung NEP pinropose ng DBM. Dapat nagkasundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumilinya sa amin at nangihingi ng dagdag, gusto tanggalin to, gusto dagdagan to, ba't di nila hiningi lahat sa DBM yun? Di ba? Di ba dapat sa panig nila tapos na yun? Wala nang departamento o ahensya mangungulit sa amin. Tanggapin niyo yan. Sa panig yan eh. Bakit gano'n? Hindi nga nila tinatanggap eh. So, sa level ng Kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi na pakinggan o bahaging napakinggan, umapila sa Kongreso, hindi na pakinggan, bahaging pinagbigyan, umaapila na naman sa Presidente dahil may kapangyarihan nga ang Presidente, mag-augment at mag-realign tulad ng Constitutional Commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget, kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign at